Okay, magandang umaga sa ating mga ginigiliw na mga kapatid at sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Ang paksa natin, dakilang guro sa lahat ng bagay. Yan. Magpatuloy na tayo. Sa Job chapter 36 verse 22. Alalahanin mo ang Diyos ay makapangyarihan. Pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. So, ang Diyos natin ay dakilang guro, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Bakit sa lahat ng bagay? No? Lahat ng anggulo ng ating pamumuhay, no, ay tayo'y tinuturuan. Okay? Paano magtuturo ang ating Panginoong Diyos? Sa isinulat ni Propeta Isaiah chapter 28 verse 10, ang Diyos ay tinuturuan tayo letter by letter. Line by line, lesson by lesson. Kaya hindi ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay ginugugol natin ng mga panahon, maraming panahon. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi minsanan. Kaya tayo nandito na nagtitipon tuwing nakalaan yung araw para sa ating magtipon upang tayo'y mag-aral. Kaya nga, God is educating us letter by letter. Lesson by lesson or verse to verse. Then, line by line, yun yung verse to verse na tinatawag. Sa Tagalog, tayo ay tinuturuan ng Panginoon Diyos, letra por letra, versikulo per versikulo, leksyon by leksyon. Ganon ang Panginoon Diyos. Hindi yung minsanan. Ang tawag sa aming mga guro ng sa mga nagtuturo sa mga bata, ang tawag doon ay didactic method, no? Didactic. Specific to general. So, ang tawag doon, deductive or inductive? Inductive, no? Specific to general. Yun yung method of teaching ng ating Panginoon Diyos. Pagpatuloy natin sa Proverbs chapter 2 verse 6, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal sa atin. Yan. So, ang Diyos, dahil siya yung pinakadakilang guro sa lahat ng bagay, siya yung nagbibigay ng karunungan natin. Kaalaman, knowledge, at unawa, no? Understanding. So, siya yung pinanggagalingan ng kaalaman at pangunawa ng tao at higit sa lahat yung karunungan. Kaya ang mga tao ay marami siyang naiimbento tulad ng cellphone dahil ang Diyos ang nagbigay ng karunungan doon sa atin. Siya ang nagbigay ng kaalaman at pangunawa kung paano nagawa yung cellphone. Okay? Yung satellite, paano nagawa yun? Yun ay dahil sa karunungan ng Diyos na ibinigay sa mga tao. Sa James chapter 1 verse 5, kung ikaw ay nagkukulang ng karunungan, sabi ni Apostol Santiago, hilingin mo ito sa Diyos. Bakit? Bakit niya nasabi yon? Na kung tayo nagkukulang ng karunungan, ay hilingin natin sa Diyos, sapagkat ang Diyos lamang talaga ang nagbibigay ng karunungan ng tao. No? Yung karunungan dito sa sanlibutan, ay iba yun. Iba yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Pagpatuloy natin sa John chapter 13 verse 13. Ito ay ang nagsasabi rito ay ang ating Panginoong Jesucristo.
kung ang Diyos, ang dakilang guro natin, ano naman si Kristo Jesus? Sa John chapter 13, verse 13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, sabi ni Kristo Jesus sa mga kanyang mga alagad. At tama kayo, sapagkat ganun nga ako. So, si Kristo Jesus ay isang guro, no? Isa siyang guro at Panginoon. Ngayon, bilang isang guro, sa John chapter 7, verse 17, kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin itinuturo ko, ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Yun pala, no? Si Kristo Jesus ay isang guro, ngunit yung kanyang itinuturo nanggaling sa Diyos. So kaya nga, ang Diyos, ang siyang dakilang guro. Kaya nga, si Kristo Jesus, kung siya'y nagtuturo, yun ay turo ng Diyos yun. Okay? Yan. Ulitin natin, kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kaya nga, yung mga itinuturo ni Kristo ay galing sa kanyang Ama yun. Hindi original na nanggaling sa kaisipan ni Kristo Jesus. Kaya nga sa Mateo 28:20, sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa mga apostol, no, humayo kayo at turuan ninyong sumunod sa inuutos ko ang lahat ng tao. Yan, sa Mateo 28:20 yan. So yung kanyang inuutos ay utos din ng kanyang Ama yun. No? Kung ang sabi ni Kristo Jesus ang ipinapasok ninyo sa iyong bibig na inilalabas ninyo at ito'y nagiging dumi, hindi kayo magkakasala doon. So, turo ni Kristo Jesus, turo rin ng kanyang Ama. No? Kaya, kung kumakain tayo ng mga bagay na sasabihin ng mga ibang tao, bawal yan, ngayon. Ang turo ni Kristo Jesus, kung ano yung papasok sa'yo, hindi ka nagkakasala doon. Kundi, yun ang gagaling sa iyong puso na lumalabas sa bibig mo. Doon tayo nagkakasala. So, kung si Kristo Jesus ay nagturo o inuutos niyang ganon, na lahat ng bagay na yung mga pagkain na pinapasok natin sa ating bunganga ay hindi tayo nagkakasala, yun ay utos din, turo ng kanyang Ama. Ngayon, bakit si Kristo ay nagtuturo bilang isang guro, ngunit ang itinuturo niya ay galing sa kanyang Ama? Sa John chapter 6, verse 68, sabi ni Apostol Pablo, saan pa kami pupunta, Panginoon? Nasa sayo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. So, yung salita ni Kristo Jesus, na salita rin ng kanyang Ama, yun ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay tinuturuan upang sa ganon, kung napakinggan natin yun at sinasabuhay natin, yung kanilang turo, yung kanilang inuutos, yun, makakamit natin yung buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Pagpatuloy natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 7. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo. Tingnan niyo yan. Ito, 1 Timothy chapter 2, verse 7, sinulat ni Apostol Pablo rito. So, si Apostol Pablo ay tinawag ng Panginoong Jesucristo ng Panginoon Diyos na mangangaral at apostol.
tagapagturo. So, si Apostol Pablo ay isang guro rin. Kaya nga, dito sabi niya sa Matthew 23:34, and so I tell you that I will send you prophets and wise men and teachers. Sino yung isinugo ng ating Panginoong Jesucristo? Yung mga propeta, yung mga marurunong at mga guro. Yun yung isinugo niya. Nung umalis siya, umakyat siya sa langit, siya ay nagsugo ng mga propeta, ng mga marurunong, ng mga guro. Kaya nga, si Apostol Pablo, sabi niya, dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga Hentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Okay? Kung si Apostol Pablo ay isang guro na isinugo ng ating Panginoong Jesucristo, eh ano naman si Brother Rolando? Ha? Ako'y guro rin. Ako'y nangangaral din ng salita ng ating Panginoon Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Luke chapter 10, verse 16. Mamaya, balikan natin yan. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 16. Kung si Apostol Pablo ay isang guro rin, no? Sabi ng Apostol Pablo sa mga kasama niya, watch yourself and watch your teaching. No? Tignan ninyo ang iyong sarili. Tignan ninyo ang iyong mga tinuturo. Keep on doing these things. Because if you do, you will save both yourself and those who hear you. So you see that? So, ako bilang alipin o lingkod ng ating Panginoong Jesucristo ay nakinig ako kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay natuto ako sa kanyang mga salita. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 14 verse 26, isusugo ko ang Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng aking mga inuutos. You see that? So, maituro mo lang yung mga inuutos ni Kristo Jesus kung nasa sayo yung Espiritu Santo. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, watch yourself and watch your teaching. Keep on doing these things. Because if you do, you will save both yourself and those who hear you. So, ako, sa pamamagitan ng pakikinig ko kay Kristo Jesus at yung kanyang salita, yung kanyang inuutos, ay sinasabuhay ko, kayo naman na nakikinig sa akin, kapag na sinasabuhay ninyo, yung pinapakinggan ninyo sa akin, na siya ring salita ng Panginoon Diyos, ay maliligtas din kayo. Okay? So, yan ang yan yung mga stages ng mga guro. Mula sa Panginoon Diyos na mga pangyarihan, na dakilang guro, pinakadakilang guro, si Kristo Jesus ay dakilang guro, at ako naman na bilang isang guro rin na isinugo ni Kristo Jesus, kayo rin ay guro rin na isinugo ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan natin, ang makikinig sa atin ay maliligtas din. Amen? Amen. Sa Luke chapter 10 verse 16, ang sabi ni Kristo Jesus, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig din sa akin. At ang hindi nakikinig sa inyo ay hindi nakikinig sa akin. At hindi rin sila nakikinig sa Diyos. Yan ang Luke chapter 10 verse 16. No? So, kung nakikinig ang mga tao,
mga kaibigan natin, yung pamilya natin sa atin, ay magkakaroon din sila ng kaligtasan. So kaya maliwanag yun, sabi ni Kristo Jesus, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa inyo ay hindi nakikinig sa akin at hindi nakikinig sa aking Ama. Sapagkat ang Ama ang pinakadakilang guro. Ngayon, bakit tayo makinig doon sa kanilang mga tinuturo, sa kanilang mga inuutos, sapagkat sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, 10 po kami pupunta. Nasa sayong salita ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. At sa kanilang mga salita ay maliligtas tayo. Amen. Kaya nga, ang stages ng mga guro, pinakadakilang guro, dakilang guro, mga guro, no, doon na ipapasa-pasa ang pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Ngayon, sabi niya sa Luke chapter 10 verse 16, sabi niya sa kanyang mga apostol, no, hindi kayo ang nangangaral o magsasalita o magtuturo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol, kundi ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo para sa inyo. So ganyan ang tagapangaral. Ako, hindi galing sa knowledge ko, sarili kong kathang isip ang pinanggagalingan ng aking turo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Panginoon Diyos ay naipaparating ko ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ang inuutos ng Diyos, upang sa pamamagitan nito'y pag napakinggan nila ay magkakaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Amen. And God bless us all. Amen!